So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron po kasing nagpasa sa akin ng screenshot po na to. So, yan. So, nung chinek ko nga po ito, actually marami na pala ng content nito at mukhang totoo naman na kakasuhan po si Martin Romualdez ng ombudsman. So, anong kaso? So, ang sabi dito, Martin Romualdez posibleng masampahan ng gross negligence lamang sa halip na plunder. Sabi daw po ito ni Ombudsman Rimulya. So actually mga kababayan, no, binabasa ko nga po itong gross negligence po na to. So depende pala ito sa kaso. So pwedeng civil case, pwedeng criminal case. In short, pwedeng kulong, pwedeng walang kulong. Pero ang malinaw dito mga kababayan, no, kung totoo nga itong sinasabi nga po ni Ombudsman Rimulya na kakasuhan ng gross negligence nga po si Martin Romualdez. So, ibig sabihin nun, hanggang ngayon mga kababayan, wala pa rin pong ebidensya na pagdanakaw. So, ayun ang point, di ba? Hanggang ngayon, hindi pa rin po talaga matumbok, hindi pa rin po nila talaga matumbok yung ebidensya laban kay Martin sa pagdanakaw. So, kasi ang gross negligence mga kababayan, no, ang sinasabi dito, parang pinabayaan ni Martin Romualdez na gawin ng mga congressman po yung mga pagdanakaw po na yan sa flood control. So, babalikan natin yan. So, fair ba yun? Para sa akin, hindi. Pero ang point natin dito, no, kung kakasuhan nga po nila si Martin Romualdez ng gross negligence, eh hindi po pwede ito. Kasi tandaan natin mga kababayan po, no, meron po tayong due process na sinasabi. Meron po tayong sistema. Hindi po hawak ng leader ng Kamara or ng House Speaker sa Kongreso or sa Senado naman ay Senate President, hindi po nila hawak yung desisyon ng mga members nito. For example, hawak ba ni Martin Romualdez yung galaw ng mga congressman kung gusto nila magnakaw? Siyempre, kaya nga nagnanakaw yung mga yan kasi nga, itatago nila yan. Sino bang magnanakaw na ibubuyang-yang nila yan sa sambayan ng Pilipino? At pangalawa mga kababayan, ganoon din po sa Senado. Yung Senate President mga ka-Streetwise, no, hindi niya rin po kaya kontrolin ang senador kung talaga magnanakaw po yan. Kasi itatago nila yan kung magnanakaw sila. Kasi magkakaroon kasi ito ng ang tawag dito, bad precedent eh. Ang tawag dito eh. Kasi kung pwede palang kasuhan ng gross negligence yung leader po ng Kamara o yung leader po ng Senado dahil sa ginawang katarantaduan ng mga members nito, congressman o senador man yan, magiging basihan po ito sa mga susunod po ng mga panahon. So ang lalabas dito, for example, no, nung panahon pala nung PIDAP ni Jinggoy, nung nakulong si Jinggoy, nung nakulong si Bong Revilla, di ba? Kasama pa dito si Enrile. So, ibig sabihin ba nun, gross negligence po ba yon ni Franklin Drilon? Dahil siya po yung Senate President nun? No, parang unfair, di ba? Parang unfair. Hindi po ganun yan. Kasi alam naman po natin no, na nagnanakaw po yung mga senador po na yan, tsaka mga congressman po na yan, sa ngayon, through insertion. Actually, mga kababayan, hindi ko gawa-gawa itong statement po na to. Meron po tayong pinagbasihan. Base din po ito sa sinabi nga po ni Win Gatchalian. Ito, interview ni Win Gatchalian ito sa ABS-CBN News sa ANC no, kay Karen Davila. So, dito tinanong dito, no, kung responsibilidad ba talaga ng mga leaders like House Speaker tsaka lang Senador yung ginagawa po ng mga miyembro nila like Senador at tsaka Congressman. Ito, panoorin natin to. Okay, so would it be remiss for a leader not to know insertions that are made per district, per agency? Is that the leader's job as well? Leader, you mean the chairperson? No, not the chairperson, beyond the chairperson. Because what was in question, of course, not already in this Congress, but the chairperson of the Appropriations Committee in the last Congress. So ang tanong ko, is the Senate President of any Congress or the House Speaker responsible for what has been discussed to look into insertions made? Karen, I can only speak for the Senate because this is where I became the vice chairman of the Finance Committee. When I was a congressman, I never became the vice chairman there or let alone became any participant in the higher level budget process in the House. But in the Senate, the chairman in general, this is in all committees,
the chairman is given a lot of leeway and discretion to decide on matters related to the committee and also to the committee report, including the finance committee. Yun. So traditionally here in the Senate, the chairman is given a lot of trust, no? Tiwala. And the Senate President also gives a lot of trust to the chairman to decide on matters. It's up to the chairman to consult the body as well consult the leaders. Like in my case, I always consult the Senate President on very critical matters, like for example, on program funds. No? I always consult Senate President Tito Soto on his opinion on these matters. But in terms of the details, ang daming detalye. We're talking about 4 volumes, 400 each. It's really the chairman that has the eyes on all of those details. Ayan na. So malinaw mga kababayan, no? Kasi meron tayong tinatawag na trust and confidence. Di ba? Kasi hindi na po kakayanin talaga ng Senate President o kaya House Speaker na pakialaman pa yung bawat committee. So ano yan, bawat committee pakikialaman pa. Kaya nga binuo yan eh. Ganun po yung sistema natin eh. So meron trust and confidence pa ang tawag doon. So kaya para sa akin, napaka-unfair na biglang magbabanggit itong si Ombudsman na kakasuhan daw po si Martin Romualdez ng gross negligence. Kasi kung ganun pala yung usapan, di kasuhan na rin natin sila si Drilon. Di ba? Kasi nangyari po yung PDAP scam nung panahon niya. Di ba? O yung isa pang malaking example dito, kasuhan din po si Alan Peter Cayetano. Kasi po nung nagnanakawan po diyan di umano sa may Benguet yung rock netting. 'Di ba? Si Eric Yap yun eh. So ang House Speaker nun si Cayetano. So kasuhan din dapat 'yon. Ay yung sinasabi ko mga kababayan eh. Mawawalan po ng trust and confidence kapag nangyari po ito at magiging bad precedent po ito. Kumbaga, kung nangyari na ngayon, posible pang mangyari ulit. No? Pag nakasuhan si Martin Romualdez po dahil po dyan, posible po mangyari din po ulit yan. No? So ngayon, kung sino na lang po talaga yung sangkot sa nakawan, yun na lang po dapat yung kasuhan. Sa pagkakataon na po na to, nagawa na po ng ICI po yan. Simulan na po yung ICI po ngayon. Di ba alam naman po natin na meron 3 congressman na nga po ang nakasuhan at meron din pong 2 senador ang nakasuhan na rin. So ngayon, ang tanong nyo naman ngayon dito mga ka-streetwise, bakit si Cheese? Ngayon, si Cheese po, iba po si Cheese. Iba po ginawa ni Cheese. Kung si Martin Romualdez mga kababayan, wala pong ebidensya na sangkot sa nakawan sa flood control, kaya nga gross negligence na nga lang doon kakaso. Si Cheese mga ka-streetwise, ibang level po ginawa niya. Di ba? Sumali po siya sa BICAM na in the first place, dapat hindi siya kasali doon. Nagpasok siya ng insertion. Pangalawa, may BICAM na nga, meron pang smaller BICAM na ang miyembro lang po 2. Saldico, tandaan nyo si Saldico at saka si Cheese Escudero lang po yung miyembro ng smaller BICAM. So ganun po kababo yung ginawa ni Cheese. So magkaiba po yun. Magkaiba po yung ginawa po ni Cheese dun po sa ginawa po ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez po, di ba, trust and confidence. No? And by the way, mga kababayan po kasi, yung sinasabi kasi talaga nila na hindi naman daw po ito mangyayari kung hindi naman daw po in-appoint ni Martin Romualdez si Saldico. So kumakalat na po yung naging depensa po dyan ni Martin Romualdez na hindi po siya nag-appoint dito kay Saldico para po sa appropriation or sa committee na kaperahan. Ang nangyari po dito, siya po, si Saldico po, pinagbotohan po ng mga kapwa niya congressman. So, ang handpick po talaga dapat dito ni Martin Romualdez doon, dapat si Stella Kimbo. And by the way, mga kababayan, alam niyo yung chismis na kumakalat na sinasabi daw po na ayaw daw pong pawiin ni Martin Romualdez itong si Saldico. Well, chismis lang po talaga yun. Kasi ito, nababalita naman to yun. Romualdez asked ko to return home but to no avail. O, di ba? Pinapaway po ni Martin Romualdez si Saldico. O, mayroon pa yan dito. Saan na ba yan? Okay, wait Ito, yan. So, ito sabi din dito, mga kababayan. Martin Romualdez ready to face ICI again. Want Saldico to follow.
So ayun, alam nyo kasi ang problema kasi kay Martin mga kababayan, hindi po siya madaldal. So kaya nangangapa po tayo kung ano ba yung mga kilos niya talaga, no? Pero by the way, no, malinaw naman po dito, no, na sabi nga po ni Martin Romualdez, bira na kasi magsalita yan eh. Sabi nga ni Martin Romualdez, pupunta ako ng ICI, ready na akong umarap ng ICI, pero dapat sumunod si saldi ko. Ngayon, ang point natin dito, no, kung sinasabi po ng mga tanga-tangang mga DDS na inutusan ni Martin Romualdez si saldi ko para makapagnakaw po sa flood control, eh, parang di po ata parang hindi po ata nangyari yun. Parang ang labo ata mangyari nun. Kasi hindi lang po kasi masyadong nababalita. Kasi hindi nga po nagsasalita si Martin, napakabihira, na pinapauwi din po ni Martin Romualdez itong si Saldico. Di ba? So, ganun ba yun? Ganun ba? Yung kasabwat? Di ba? So, yun nga point natin mga kababayan. No, well, tayo syempre, tayo po, nire-respeto po natin yung desisyon ni Ombudsman Rimulya kung nakapagsalita man siya ng ganun, nakakasuhan nga po si Martin Romualdez ng gross negligence. Pero ang sinasabi natin dito, napaka-unfair po nun. At pangalawa, magiging bad example po ito. Bad president nga tawag natin dito eh. Di ba? Na kung posible po mangyari po ito ulit, kasi tandaan nga po natin, hindi po talaga hawak ng leader, no, ng Kamara or ng Senado kung paano kikilos yung mga committee. Di ba meron silang free will na gawin po yun? O, di ba? Kasi parang labas ng diktador. Di ba? Eh, ang Pilipinas nga po, nabuo dahil sa demokrasya. Pagkatapos magkakaroon tayo ng Senate President o kaya House Speaker na siya nagdidikta lahat. So, at least you get the point, no? So yun mga kababayan, no? So kayo po, no, ano pong masabi nyo nga po dito sa sinasabi nga po na posibleng kasuhan ng gross negligence nga itong si Martin Romualdez. So well, kung gross negligence ito mga kababayan, hindi pagdanakaw, hindi plunder. So nasaan yung plunder na sinasabi nila? Di ba? So ayan, no? So kapag gross negligence po kasi posibleng civil case lang. No, malimit civil case lang po talaga 'yan. Posibleng tumalon sa criminal case kung napunta ito sa heinous crime. No, yung karumal-dumal na krimen. Parang ganoon eh, okay. So so pa-comment na po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, di ka makalabisan, pa-share na po ng video po na to. So thank you mga kay Streetwise, kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So thank you, salamat, and bye-bye.